Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Meron po tayong isang nakuhang comment in a recent episode requesting kung pwede raw ba magkaroon ng discussion tungkol sa BCPNP. Let me put up that comment, no? Sabi niya, sana po magkaroon din ng episode about the BCPNP changes effective last week, especially regarding newly listed ineligible occupations. Yan, from Albert Pelayo. O Alberto, ito na ang iyong episode. Which I think marami naman syempre ding matutulungan because of course, alam ko marami tayong kababayan dyan sa bandang British Columbia. Here to discuss with us is Dayanara M. Puerto Bantigue. Hello, Dayanara! Maiba Hello tayo po. ngayon, no? BCPNP naman tayo. Busy tayo, yeah. Busy po tayo. Kasi yung Oo. OINP nakapahinga sila. So busy muna. Oo Opo. nga, by the way, no, from our last episode with Dayanara, I think, 2-3 days ago, wala pa ring update sa OINP, nananahimik pa rin kahit na technically abolished na sa ngayon, ang lahat ng Yes po. streams. Wala pang Yes po. ina-announce bago. Alright. Yes po. O, sige, itong BCPNP kasi Dayanara pala last week, meron silang update, nilabas na yung kumbaga guidelines ng bago nilang, ito po yan, BCPNP ano ba yung tama? BCPNP Skills Immigration Program Guide. Apa. Yung hinihingi ni Albert ba yun, yung ating commenter, is somewhere in page 22. In-update Yes. po yung list ng mga bagong ineligible occupations. Ano ba may dinagdag ba dito, Dayanara? I'm really not familiar with BCPNP, no? Pero, or we can just run through these ineligible occupations. Yeah. Actually, parang ngayon lang sila nagkaroon ng ganyan. Let me just open old guide. So let's go to the old version. Titingnan ko po yung table of contents. Yeah, ngayon lang sila actually naglabas ng ineligible occupation. This is the first time. Okay, wow. This is the first time. Yeah. So ito pong bagong yung Skills Immigration Program Guide kasi may ganun ng BC. Meron silang parang 60 pages ng immigration program guide na yun yung parang Biblia ng BCPNP, parang ganyan. So, yung huling-huling version, I think was December 2025. 65 pages yun. Yung bagong version was released on May 28. And 62 pages na lang siya. Siya yung meron na siyang mga bagong nilagay, bagong yung mga isa dun sa bago nilang nilagay ay yung ineligible occupations. Ito. Tapos, tinanggal nila yung entry-level and semi-skilled stream. Nako. Dati kasi merong pag-usapan natin yun, Ano yun? Apo. Entry-level? ELSS. Apo. Oo, Entry-level and semi-skilled. Yan yung parang kung titingnan natin yung OINP, yan yung equivalent niya ng in-demand stream. Yung para lamang sa mga tier 4 or 5 positions. Nako. So wala na yon. Wala na yon. Okay? Ngayon, ang pinalit nila, meron silang na-retain si skilled worker, si health authority, and then meron silang temporary rural and remote health support initiative, which na-discuss na ni Ms. Ina sa isa pang video, sa ibang video. So I think you should just consult that video. Yeah. Ngayon, ito pong mga ineligible occupations na ito, it means na hindi na sila magkakaroon ng kahit anong draw para sa kahit sino na may ganitong trabaho sa kahit anong immigration stream nila. Dalawa lang naman yun, mainly yung health authority saka yung skilled worker. So, I mean, nung unang nakita ko to, medyo pinalungkot ako, pero hindi naman ako nabigla. Kasi, we have to be realistic about this. Ito yung mga type of work na hindi, ayoko namang sabihin na madali, pero madali palitan. Alright. For a lot of employers. Kasi meron tayong mindset as immigrants na ilalagay natin yung sarili natin sa mga posisyon at trabaho na hindi masyadong gusto ng mga Canadians. Yun talaga yun eh. 'Di ba? Kasi pagka nandun ka sa ganong type of work, hindi ka magiging indispensable ka most of the time doon sa company na pinagtatrabahuhan mo.
Itong mga type of work na ito, these are mainly office jobs. Makikita niyo po yung administrative professionals, these are mainly office jobs. And these are mainly jobs na talagang gustong-gusto ng Canadians gawin. Kasi nga, nasa Correct. office lang ito. Mhm. Wala, I mean, executive assistants, HR officer sometimes, hindi ganun kalaki yung kataas yung level of education na hinahanap. Sometimes, secondary school graduates sufficient na. 'Di ba? Mhm. Tapos ganun din yung sa retail sales supervisors, food service supervisors, real estate agents and salespersons, ganun din. Tingin ko yung real estate agents and salespersons nadagdag kasi medyo mahirap siguro para sa BCPNP na i-analyze ito dahil these are mainly self-employed people. Okay. Medyo mahirap para sa mga kababayan or sa mga kasamahan nating self-employed persons talaga na mag-apply for PR. In general, mahirap talaga. Tapos yung sa religious leaders and religious workers, ito yung mga type of work na pwede kasing maabuso Mhm. for a Okay. lot of people na member ka ng congregation namin. Sige, tutulungan kita, gagawin kitang religious leader. Ganyan, para Oo. makapag-apply ka, 'di ba? Oh, Tapos kadalasan yung mga churches, meron silang mga exemptions from declaration of income, ganyan. Puwedeng maging counted as charitable organizations. Dumadagdag siya sa complication. Kaya I think nadagdag po siya dito sa ineligible occupations. Yun lang naman ang take oo. ko, Alright. nung nakita ko po itong listahan na ito. Let's run through them, ano? Nabanggit ni Mhm, Dayanara. So, may tatlong categories of what mhm. are now ineligible occupations for For BCPNP. BCPNP. First, administrative professionals, yung nabanggit ni Dayanara kanina, no? So, mga executive assistant, Mhm, human resources and recruitment officers, accounting mhm. technicians, bookkeepers, administrative officers, administrative assistants, legal administrative assistants, medical administrative assistants. Marami ding mga kababayan natin, 'di ba, nag-aral? Ito yung mga course na kinuha, no? Yung mga Yes. pagiging medical, yung mga nasa Yes. hospital nga sila pero they're doing admin work, right? Yes. Mga nasa Yung mga clinic, ang oo. pinagkaiba niyan yung 13112 medical admin assistants, ang pinagkaiba niyan usually sila yung nagbi-billing sa Oh, okay. insurance, All right. ganyan, nakikipag-usap sa patients, nag-i-interview, nagse-schedule ng, meetings with the doctors or the nurses, ganyan I po, see. opo. Okay. And then next category is the sales and service workers, retail sales supervisors, food service supervisors, real estate agents, and salespersons. And then, ito na yung sa religious occupations, religious leaders, and religious workers. I guess ang natatanging tanong na lang, so yung mga kababayan natin na ito yung kanilang trabaho, what are their chances kung sila po ay nasa BC pa sa ngayon? Ano, should they move to the rural towns? Mayroon pa bang pagkakataon doon or should they move out of the province? Ano ba, mag-change ng job? I don't know, anong advice mo sa kanila? Yeah, ako mantra ko na 'to sa mga clients ko, PR will always depend on what your job is and where you are, those 2 things. Those Mhm. 2 things. Basta alam namin 'yun or basta may idea ako dun, may idea na ako kaagad kung ano yung posibleng PR pathway nung tao. So, if dahil firm yung eligible occupations na ito, ineligible occupations na ito, so your option is either change location kung saan hindi sila ineligible or Mhm. change location or change occupation. Yun Mhm. talaga ang magiging option diyan. Um Or look at other pathways, baka naman puwede ka ng express entry, baka Mhm. naman, mas madali ito para dun sa mga kababayan natin na naka-open work permit, PGWP, spousal open work permit. Pero dun sa mga naka-close work permit, hindi 'to gano'n kadaling gawin. Yung mga Right. naka-LAMIA, ganyan, hindi naman masyadong madami ang mga kababayan natin na naka-LMIA close work permit sa mga occupation na 'to kasi mahirap hanapan ng LAMIA 'yan, eh, yung mga occupation na 'yan. Pero I think that's what you should do. Either you change occupation or you change location. Make sure to consult someone. If you have a representative, consult niyo na agad, para meron kayong game plan sa kung anong puwede ninyong gawin. A lot Right. of RCIP communities, priority nila yung mga occupation na 'yan. A lot Okay. of them. Yeah, admin assistants, accounting tech, and bookkeepers. Mas maraming RCIP community, I believe, na ang priority nila is accounting tech
and bookkeepers kaysa accountants. Mhm. Yan. So, may pag-asa pa naman, but it would take a different occupation or a different location. Right. Oo. Guys, kay Dayanara ko lang narinig din kanina. So, itong BCPNP pala, isa na to sa mga talagang strict, no, ang selection process Yes. amongst the different provincial nomination programs. Napakahirap. Oo. Napakahirap na yung mga kliyente ko na usually may pag-asa sa Ontario, sa BC wala. It's very, very difficult to get. It takes extreme compliance ng employer. As in, yung employer mo dapat sobrang supportive niya sa'yo. It would take sometimes clients reducing their number of hours per week para tumaas yung kanilang hourly pay. Kasi sa BC, 1 point per dollar na itataas ng sahod mo yung score. Ganun siya. Wow. As opposed sa Ontario na may parang range. Ganyan. Tapos, BC, ang merong pinakamahigpit para sa akin pagdating sa directly related work experience points, napakahirap para sa isang tao na ngayon lang naging healthcare worker or ngayon lang naging, yung nag-change ng career, yung iba yung field niya dati sa field niya ngayon, mahirap. Mahirap talaga. Pero nagkaroon po sila ng draw, kapopost ko lang nito. Nagkaroon sila ng draw, I believe, kahapon. And dati po kasi for the past few months, ang cut-off score ng BC napakataas, miss. 140 plus out of 200. Out of 200. So yung mga nakaka 140, miss, para lang yan dun sa mga $70 plus ang sahod nila per hour. Can you imagine who those types of people are? 'Di ba? Hindi yan para sa mga pwede kung nasa Vancouver ka, pero the fact, BCPNP, pag nasa Vancouver ka, Greater Vancouver area, bawas agad ang points mo niya ng 25 points eh. Ganon yung system nila eh. So, kailangan talagang sought after ka, years of experience, mataas ang sahod mo, para talaga umabot ka dun sa cutoff nila na 140, 135, ganyan. Yeah. But, yesterday, I believe, nagkaroon po tayo ng draw, nagkaroon po ang BCPNP ng draw specifically for vet occupations, healthcare occupations, construction trades, and ECEs na mas mababa na yung cutoff. So nakita niyo dyan, 100, 108, 108 points, 115. Okay. So it's great. It's great para dun sa mga umasa at hindi nawala ng pag-asa na maintain nila yung kanilang BCPNP profile kahit na mababa yung score. Very good kasi at least nakatanggap kayo ng ITA. And hopefully, wala pong maging problema kasi medyo mahigpit din sila. For example, dun po sa mga nasa healthcare, eto miss, I can send you the link para you can flash it. Eto siya. Ayan. I don't know if you can flash it. Ito po yung link ng BCPNP para dun sa mga specificities nila per occupation. So, makikita nyo po yung, bitangtay natin si miss. Ayan. So, pakibukas po miss yung sector-specific selection of workers. Ayan. So, kung makikita nyo po, under sa care category, healthcare, makikita nyo lahat yan, almost all of them, ay nasa tier 3 kasi yun po ang tier ng healthcare eh. So, isa lang I think yung nasalit na social worker. So, kung makikita nyo po, sa baba may asterisk, to receive a targeted invitation to apply under NOC 33102, dapat po nakaregister kayo sa BC Care Aid and Community Health Worker Registry. So, sino ba sina 33102? Sila yung mga PSWs, healthcare aides, mga kababayan po natin na nasa mga long-term care facilities, residential homes, ganyan po. Pag tingnan nyo naman po yung sa child care, miss, sa baba, 42202, pwede ka lang mag-apply kung ang certification mo ay either 1 year or 5-year certificate issued by their ECE registry. Bakit ito mahalaga?
Marami tayong mga kababayan na kumuha ng ECE Assistant Certificate sa British Columbia Mhm. para makapasok sila sa childcare, para makuha nila yung NOC 42202. Sometimes ginagawa nila to kasi gusto nilang ma-i-apply ng open work permit yung mga asawa nila, which Mm. works. It Okay. works. But if gagamitin mo sa PR, hindi mo magagamit si ECE Assistant Certificate. Magagamit mo lang siya pag ang nakuha mo ay 1 year or 5-year certificate. Paano ba yon? Sino ba yung Mm. nakakakuha ng 1 year? Kadalasan po ang nakakakuha ng 1-year certificate ay yung mga nag-aral ng 1 taon, sometimes, or sometimes shorter, depende sa school. Pero yung 5-year ECE certificate, kadalasan ang requirement yan, 2 years of studies. Gaya ng Oh. tinapos ko po dito sa Ontario na 2 years of early childhood education. Ang equivalent nun would be a level 3 certificate sa Alberta or a 5-year certificate sa BC. Iba-iba Ano kasi siya. ano ba usually yung mga kinukuha ng kababayan natin na hindi sila nagka-qualify for the 1 year Yung pong certificate? yung iba kasi nating kababayan Miss, nag-aral ng business, tapos kukuha sila ng ECE Assistant Certificate sa BC. That allows them na maging ECE assistants sa mga Assistant, childcare hindi pala facilities. mismo Oo, okay. ECE assistant sila. So, 42202 pa rin yun. Mhm. Kaya lang, yun kasing klaseng certificate Miss, hindi mo kailangan mag-aral. Usually, kailangan mo lang mag-attend ng online Got it. seminar or something, makukuha mo na siya. Madali siyang makuha compared to 1 year or 5-year certificates. Kaya nandun siya sa excluded ngayon sila. Yeah. And this 'Di one ba? for PSWs, dahil marami rin tayong mga kababayang PSW. Marami Yes. ba sa kanila na hindi palagay mo makaka-register dito sa BC Care Aid? That's why you also highlighted this Yes. part? Oo. Yes, opo, kasi to get in, sometimes you would require the 6-month healthcare aid program, o kaya meron kang background in healthcare like midwifery, or Mhm. may background ka sa nursing, ganyan. Okay. Sometimes nakakapasok. Pero for most of the time, yung mga kababayan natin na nag-change ng career from business to healthcare, admin to healthcare, kailangan nilang mag-aral, usually to get Yeah. into the BC Care Aid and Community Health Worker Registry. So, kailangan Oo. i-highlight yun kasi yung iba, ang iniisip nila, oops, nakuha ko na yung 33102, dapat pwede na ako. Mm. Kailangan may deeper analysis po dito. Yeah. All right. And then, kung makikita natin yung education, Mm. so, ang ganda sana kasi may mga teachers, kaya lang, ang gusto lang nila yung French speaking. Oo nga, no? French speaking only Mm-mm. for both. Tapos All pag titignan mo Miss sa build, sa construction trades, ito, napakahalaga nito kasi kung makikita niyo po dyan yung note, to receive a targeted ITA, workers must have a valid trade certificate issued by or have a trades apprenticeship registered with Skilled Trades BC. So, ibig sabihin, hindi dahil binigyan ka ng trabaho na welder, pwede na. Hindi Mhm. dahil binigyan ka ng trabahong carpenter, pwede na. Kailangan meron kang valid trade certificate o dapat apprentice ka para magkaroon Oo. ka ng invitation. I see. Okay, okay. Okay. Nabanggit mo kanina, Dayanara, punta muna tayo dun sa ineligible ulit, 'Di ba, Opo. if they wanna change careers Mhm. para ma-cover dito sa BCPN, Mhm. and Mhm. sabi mo Mhm. dalawa na lang yung streams available, Yes po. skilled workers And health tsaka health authority. authority. Yes po. So yung skilled workers, is it easy to transition to skilled workers in BC? Ganun lang ba yun? Well, it depends on the skilled work. It Oo, depends on the 'no? skilled Eh, work, 'di baka ba? And mag-require din ng mga certificates tulad nung isang kakabanggit lang natin, 'no? I know, I know. Kung titingnan niyo po Miss, kung ibababa niyo pa yan, actually kung pupunta kayo, iba kasi baka ang gawin nila, pupunta na ako sa health authority, ganyan, magiging pwede na ako doon. Pag tinignan niyo po sa baba, nasaan ba yun? Pag tinignan niyo po sa baba, dun sa stream Streams. specific occupations, nakita niyo Yeah. po ba yun? Stream, kung titignan mo yan, mas mahigpit. Kung ang daming nakalagay na notes sa baba, 1, 2, 3 yan, 'di ba? Okay. Ayan, so makikita mo diyan, kung ikaw ay dental assistant, eto may isang nakakalungkot diyan. 'Pag dental assistant ka sa Ontario, hindi mo kailangan ng certificate, eh. Puwede kang maging dental assistant kahit basta i-training ka ng dentist, Hmm. puwede. Pero Ontario lang 'yon. The rest of Canada, para maging dental assistant ka,
you have to be certified. Ganon din sa BC. So, unlicensed dental assistants, hindi pwede. Mhm. Tapos po, yung 42201, Social and Community Service Worker, marami tayong kababayan na kinukuha nila yan. Kasi, yung NOC itself, hindi masyadong mahigpit. Okay? 42201. Pero, ang BC, mahigpit siya. Kasi, tatanggapin lang nila for 42201 under Health Authority stream pag meron kang diploma or degree in social services or community health services. Diploma or degree. Hindi pwede certificate, diploma or degree lang. Kaya mahirap. Mahirap siya talaga. Mahirap siya talaga. It's a difficult case na I think before you make a decision whether to stay or to change jobs or baka nag-offer ka sa BC and goal mo is PR, you really have to go deeper and consult someone kasi marami siyang specificities kumbaga. Oo. And guys, this episode is not, this is not legal advice. This is not an official consultation with Dayanara. This is for educational purposes because Yes. obviously may kanya-kanya kayong mga factors to consider. Cases. Yes po. That's not, huwag niyong sundin na ito agad yun. Yes. Okay. Mag-consult kayo if you want a better analysis and, strategy. Specific sa case po ninyo. Yes po. No. Okay, nako po, no? Mahirap-hirap pala dyan sa bandang BC. Did we miss anything else, Dayanara, no? Yung Health Authority, again, I had an episode, meron silang one-time initiative na support workers in health authorities in Yes. rural Yes. rural and remote areas only. Okay, so yung cleaners, janitors, and security personnel. Security Pasok po sila. persons. Yeah. Oo. I think Kamusta pala kailangan nila. Oo, kamusta ang rural immigration in BC? Pala, Dayanara. Like yung mga RCIP po ba? can they, is it also strict or mas open ba? Ano ba? Well, I do have clients from like North Okanagan Shuswap, from West Kootenay. I do have clients from Peace Laird, yung mga may RCIP communities po na nandoon. What you have to understand is the RCIP is completely different from BCPNP. It's a different entity. Okay, it's a different entity. So, ang RCIP po, bawat isang community ay may kanya-kanyang priority occupations, bawat isang community ay may kanya-kanyang listahan ng designated employers. Bawat isa sa kanila ay may batas. So, I have seen cases na yung client ko, yung occupation niya wala sa listahan ng priority, pero dahil sobrang kailangan siya ng employer, nakiusap yung employer sa community kung pwedeng make an exemption for my employee kasi I really need to keep him. So, they made an exemption. They gave him recommendation kahit wala siya sa listahan. Pwede. They can create their own rules, bend their rules sa RCIP. They have that freedom kasi nga, nasa rural sila. So, naiintindihan ng IRCC na may freedom sila. Ganon din po sa BC, yung mga health authorities, bawat isa sa kanila may kanya-kanyang rule. Kung tutulungan kanila o hindi, kung sponsor kanila o hindi. Hindi sila kontrolado ng BCPNP. So, ganon siya. Yeah, that's how you, siguro, how will I interpret that or how will I apply that to my personal case? Kung ako yung aplikante, I would advocate for myself. 'Di ba? I have seen clients na nasa North Bay, RCIP. I was able to apply them for PR. Food counter attendant yun, miss. That's a tier 5 position. 'Di ba? Kasi nga, nasa rural sila. Ganon sila ka-importante para sa Canada. Okay? Yeah. Okay. Sabi mo nga, doon sa BCPNP kasi, wala na yung entry and semi-skilled na usually for tier 4 and 5. But, kung ako naman, miss, kahit sabihin natin na medyo alanganin, gagawa pa rin ako ng profile. Basta, 'di ba? Kasi hindi naman natin masasabi kung anong mangyayari. Tamo bigla na lang sila nagkaroon ng draw. Tapos mababa yung score, 'di ba? So, kung hangga't wala po kayong ipapalit pa, hindi ka makalipat pa sa isang RCIP community o sa ibang rural area, make sure na kung nasan ka ngayon, kung anong trabaho mo ngayon, nagawa mo kung ano yung posible mong maging PR pathway kung nasaan ka. Para rin kasi suntok sa buwan sometimes, nag-work.
Yeah. Right. Okay, well, yung mga viewers natin dyan sa BC, kamusta kayo, no? If you are still finding your PR pathway, Mhm. you wanna share your experience, put them down there in the comment section, okay? Para alam natin kung ano ang pinagdadaanan ninyo dyan. Alright? Medyo mahirap ngayon, pero Oh. kung meron akong masasabi na major tip, it is kung nasa Vancouver kayo, find a way to get out Nako, as soon as oo. possible. Okay? Kung nandun kayo sa ineligible occupations at naka-PGWP kayo or naka-open work permit, find a way to get a different ending, kumbaga dito, a different occupation. Make sure to exhaust all possible options. Okay? Sometimes, may mga kababayan tayo na nakaasa sa French. Ang gusto nila French. Okay? Mag-aaral na kaya ako ng French, miss. Hindi nila minsan naiisip na baka kaya ko naman pala basta i-perfect ko yung English muna. Okay. Yan. So, tingnan nyo, baka po meron kayong mga namimiss na opportunities. Huwag nyong, don't let that go. Huwag niyong pabayaan yon. Sayang, oo. Make sure to consult, and it doesn't hurt to have multiple opinions in this case. You're right. Okay? Yeah. Okay. So on that note, we will end this episode here. Thank you as always, Dayanara. Her email is scrolling down there if you want to get in touch with her. For now, we'll end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye. Bye!